yung kakulangan ng LTFRB at DOTR sa sinabi niyo pong mabagal na pag-update sa listahan ng PUV drivers na bibigyan ng financial aid? Actually, every year, Maris, naglalagay ang gobyerno ng about 2.5 billion sa budget para kung meron tayong mga ganitong nararanasan na mabilis na pagtaas ng langis, nagbibigay ng ayuda at nagbibigay rin ng tulong sa mga public utility drivers natin. Kaya taon-taon ginagawa natin to. Pero kahit na taon-taon ginagawa natin, yung listahan ay hindi maayos, hindi updated. Nakita natin to nung nagbibigay ng tulong sa mga public utility drivers, sa mga jeep. Marami sa ating mga kababayan ay nalungkot dahil yung pangalan nila wala doon, hindi updated. Ngayon sa TNVS rin, no? Hindi rin updated yung mga pangalan. At dapat mas mahigpit ang LTFRB sa mga TNVS operators na mag-update ng listahan at ibigay yung listahan sa LTFRB para kung mayroong mga ganito kaagad na may mga ganitong sitwasyon na kaagad dapat magbigay ng tulong, mabilis tayo nagbibigay ng tulong. Hindi tayo nag-aantayan ng updating. Yung punto dito ay yung nag-antay ka na matagal, tapos wala, hindi ka nakapag-trabaho nung araw na yon, at pagdating sa dulo ay hindi ka makakuha ng tulong. So ang importante sa pamahalaan natin, no, dapat mabilis tayo nagbibigay ng tulong at yung mga listahan natin, ina-update natin para hindi nakakaabala sa ating mga kababayan. Posible po bang i-adopt na yung full digital system sa pamamigay ng ayuda ng Da- pamahalaan? dapat, no? Dapat dahil Maris, nung mga unang panahon, ang binibigay natin ay fuel subsidy sa fuel card. No? Mabilis yun eh. In fact, ginagawa na natin yung many times. Na Exactly. merong fuel card, doon nilang ilalagay yung pondo at yung pondo, ang mga drivers natin pwede pumunta sa mga gasolinahan, gamitin yung fuel card nila. In fact, hindi cash yun. No? Yung fuel card, pangkarga na yun ng gasolina. Gasolina. So, oo, dapat yun ang ginagamit natin.